Kapag naririnig natin ang pangalan na Freeze sa mundo ng Hunter x Hunter, ang unang pumapasok sa isip natin ay si Gon Freeze, ang ating bida sa kwento. Ang pangalawa ay ang misteryosong ama niyang si King Freeze. Pero sa mga tunay na fans ng Hunter x Hunter na mas malalim ang kaalaman sa world building ng seryeng ito, may isang pangalan na kahit minsan lang binanggit, ay may mabigat na kahulugan. Siya si Don Freeze, isang taong misteryoso, halos wala tayong alam tungkol sa kanya, pero posibleng siya ang pinaka-importanteng nilalang sa buong kasaysayan ng Hunter x Hunter universe. Kamusta mga kaibigan, ako si Daryl Anitox, at ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang patungkol sa misteryosong karakter sa Hunter x Hunter na si Don Freeze. Pero bago tayo magsimula ay baka naman maaring mahingi ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe ng ating channel at pag-hit ng notification bell para lagi kang ma-update pag may ilalabas tayong mga videos gaya nito, at kung tapos na nga ay simulan na natin. Ngayon, alamin natin, sino nga ba si Don Freeze? Gaano siya kaimportante sa buong kwento ng Hunter x Hunter? At posible ba talaga na isa siya sa pinakamalalakas na nilalang na nabuhay sa buong kasaysayan? Unang-una, ayon sa official data ng Hunter x Hunter, si Don Freeze ay may akda ng isang napakahalagang libro na pinamagatang Journey to the New World. Ang librong ito ay tungkol sa mga personal niyang karanasan sa paglalakbay sa isang napakadelikado at hindi pa ganap na kilalang lugar, ang Dark Continent. Ang Dark Continent ay isang napakalawak at mapanganib na teritoryo na nasa labas ng kilalang mundo ng mga hunters. Sa totoo lang, ang tinatawag nating Hunter x Hunter World ay maliit na bahagi lang ng buong planeta. Halos parang maliit na isla lang ito sa gitna ng isang napakalawak at misteryosong mundo. At isa sa mga unang nakatuntong doon, base sa record, ay si Don Freeze. Ang libro ni Don ay may 2 volume. Ang kilala at pagmamay-ari ng Hunter Association ay ang East Edition, pero ang West Edition, ayon sa pagkakaintindi nila, ay isinulat pa rin ni Don pero wala pa sa kanila. Ang tanong ngayon, bakit wala pa ang West Edition kung 300 taon na ang nakalipas simula nang sinulat ang unang bahagi? Ayon kay King Freeze at kay BeyondNet Aero, may posibilidad na si Don Freeze ay buhay pa hanggang ngayon. Oo, narinig nyo ng tama. Buhay pa, kahit higit 300 taon na ang lumipas. Base ito sa teoryang hindi pa tapos ni Don ang kanyang pagsasaliksik at nanatili siya sa Dark Continent para ipagpatuloy ang kanyang akda. Ayon sa ilang hunters, ang estilo ng pagsulat ng libro ay tila parang kasalukuyang isinusulat lang, kaya nagkaroon ng ideya si naging na baka hindi pa siya patay. Ngayon, kung totoong ang buhay pa si Don Freeze, isa lang ang ibig sabihin niyan, may nakuha siyang kaalaman, kakayahan, o kapangyarihan sa Dark Continent na nagpapahaba ng kanyang buhay, isang bagay na imposibleng makuha sa kilalang mundo. At kung iisipin natin, may mga nilalang sa Dark Continent na nagbibigay ng abnormal na kakayahan. Halimbawa, may isang nilalang roon na kapag nasaling mo, bibigyan ka ng longevity o sobrang habang buhay kapalit ng matinding sumpa. May iba naman na nagpoproduce ng hindi malamang materyales na may supernatural na epekto. Kaya hindi malabong si Don Freeze ay naka-enkwentro ng ganoong klaseng nilalang at nabigyan ng kakayahang manatiling buhay sa loob ng napakahabang panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng lakas ni Don Freeze. Unang-una, hindi basta-basta ang pagpunta sa Dark Continent. Ayon sa datos, sa bawat 5,000 na bumabalik galing doon, isa lang ang nakaliligtas. Ang natitira, lahat patay o napinsala. Kung si Don ay nakarating doon, nakaligtas, nakasulat pa ng libro, at piniling manatili roon, ibig sabihin lang nito, hindi siya ordinaryong tao. Wala mang direktang pruweba sa kanyang nen ability o fighting skills, pero ang kanyang kaalaman, survival, at kakayahang magsaliksik sa pinakadelikadong bahagi ng mundo ay indikasyon na isa siyang world-class hunter, baka nga higit pa. May mga nagsasabi ring si Don Freeze ay posibleng founder o first-generation hunter. Posible na siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuo ang Hunter Association o kung bakit na-establish ang kaalaman tungkol sa Dark Continent. At hindi rin natin dapat kalimutan na apelyido niya ay Freeze, katulad ni Naging at Gon. Hindi malinaw kung siya ay direktang ninuno o kung anong henerasyon ang pagitan nila, pero napakaliit ng tsansa na coincidence lang ito. Baka siya ang founding ancestor ng bloodline ng mga Freeze, isang pamilya ng natural-born explorers at seekers of truth.
Kung si Gon ay simbolo ng curiosity, at si Ging ay simbolo ng knowledge and experience, si Don naman ang pinakaunang embodiment ng true adventure sa Hunter x Hunter. Ngayon, ano nga ba ang importansya niya sa buong Hunter x Hunter story? Kung sakaling may sama na sa future arcs ng manga si Don Freeze, malamang siya ang magiging key character sa pag-unlock ng kabuoang misteryo ng Dark Continent. Maaaring siya rin ang tanging tao na may kompletong impormasyon tungkol sa mga ancient beasts, mga bansang in exile, at kung anong mga sekreto ang nililihim sa kasaysayan ng mundo. Sa madaling salita, siya ang susi para maintindihan ang tunay na scale ng universe ng Hunter x Hunter. Isipin mo na lang, kung buhay pa siya, ilang libong lihim na kaya ang alam niya? Ilang nilalang na ba ang nakita niya? At kung marunong siyang gumamit ng Nen, dahil siguradong dapat lang na marunong siya, gaano na kaya kataas ang antas ng kanyang mastery? May mga fans pang ang nag-theorize na si Don Freeze ay posibleng kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga ancient civilization sa loob ng Dark Continent, o baka nga tinutulungan niya ang ibang nilalang na mas maintindihan ang sangkatauhan. Maaaring isa siyang tagapagsalaysay, isang historian, isang hunter, at isang alamat, lahat sa iisang katauhan. At dito napapasok ang mas malaking tanong, babalik pa kaya si Don Freeze sa kwento? O nananatili na lang siyang simbolo ng mystery at legacy? Sa ngayon, wala pang opisyal na sagot. Pero isang bagay ang malinaw, ang kanyang presensya, kahit hindi pa natin siya nakikita, ay may mabigat na impluwensya sa kabuoang mythos ng Hunter x Hunter. Sa isang serye na puno ng tanong tungkol sa moralidad, hangganan ng kaalaman, at sakripisyo ng paghahanap ng katotohanan, si Don Freeze ang perpektong representasyon ng eternal curiosity. Siya ang sagot sa tanong na hanggang saan mo kayang tumuntong para lang malaman ang hindi pa nalalaman. Ngayon, gusto ko namang itanong sa inyo, sa palagay nyo, buhay pa nga ba si Don Freeze? At kung sakaling magpakita siya sa manga o anime, tingin nyo ba ay ka-level siya ni Netero, o baka mas malakas pa? I-comment nyo sa baba ang mga teorya nyo at huwag kalimutang i-like at i-subscribe kung gusto nyo pa ng mas marami pang Hunter x Hunter content. Ayun lang mga minamahal kong kaibigan, maraming salamat sa panunood.